Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 11 verses 9 and 10. Ito po ang sabi ng talata. And the Lord said unto me, a conspiracy is found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. And they turned back to the iniquities of their forefathers, which refused to hear my words, and they went after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers. Well, the title of our topic for this morning is conspiracy. Well, mga kapatid, sabi po ng Bible, a conspiracy have been found. God told Jeremiah that the men of Judah and Jerusalem were organized in a conspiracy. Well, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang conspiracy? Conspiracy is an act of conspiring together. Okay? A secret plan by a group to do something unlawful or harmful. Ito po ang kanilang naging pagkakasundo. Okay po sana kung sila ay nagkaisa o nagkasundo sa tama at magandang bagay na gagawin nila na makikita ng Panginoon na sila po ay pupurihin. Pero sad to say, mga kapatid, yung kanila pong pinagplanuhan, yung kanilang pinagkasunduan, hindi po papalapit at hindi humaganda sa Panginoon. Yan po kumbaga parang rebellion na rin na matatawag natin o kaya para bang ito po paglayo sa kalooban po ng Panginoon. Kasi kung titignan po ninyo, ang Diyos po nagpaalala na po sa kanila. In this chapter, mga kapatid, dito ho natin makikita yung sinabi ho ng mga talata kung tutuusin na sila po ay pinaaalalahanan at pinapipili pa sila ng Panginoon. Ano ba ang gusto ninyo? Blessing o curse? Mga kapatid, tayo rin po, we have free will. Tayo po may kalayaang pumili kung ano po yung ating gugustuhin at kung ano po yung pipiliin nating mangyayari sa atin pong mga buhay. Wag ho nating sisihin ng iba. Kaya nga maganda mga kapatid, maintindihan natin ito. Kung ano po ang nangyayari sa buhay natin, hindi ho natin pwedeng isisi yan sa iba. Yan po ay tayo ang meron pong akda niyan. Tayo po ang pumipili niyan. Tayo po ang meron pong desisyon niyan, mga kapatid. Kaya nga, kung titignan po ninyo, from verses 1 to 5, ito po yung paalala ng Panginoon sa kanila. Sabi ho ng mga talata, sundan po ninyo. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and say unto them, pakinggan po ninyo, Thus saith the Lord God of Israel, Cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant. We're talking about the Mosaic Law. Diba't alam naman ho natin na si Moses ang inatasan ng Panginoon para palayain ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Well, verse number 4, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them according to all which I command you, so shall ye be my people, and I will be your God. Verse number 5, Then I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as it is this day. They then answered I and said, So be it, O Lord. So sa madalit salita, mga kapatid, ang tao po ang magpapasya. Kung gusto niya na yung kanyang lakad maging matuwid, at kung gusto niya yung kanyang buhay mapuno ng pagpapala. Kaya nga sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang bayan ng Judah, yung Judah at yung Jerusalem, nagkasundo po sila. Yun nga lang, hindi po papunta sa kalooban ng Diyos. Sila'y nagkasundo sa mali na kanila pong pinili. Sila po pilit pa rin naghahanap ng kanila pong gustong kilalaning Diyos sa kanilang buhay. Well, kanina, habang pinag-aaralan ko po ito, ano bang meron na wala sa Diyos? Dito po sa tinatawag nating mga kumbaga idols, yung mga sinasamba ng mga bayan na kung tutuusin, hindi naman ho talaga merong nagagawa. Kaya nga kung titignan po ninyo mga kapatid, bagay na magandang i-consider din ho natin sa buhay natin. Kasi kung minsan tayo po unaware
sa atin pong mga pinipili, sa ating mga ginugusto, na yan pala hindi po papalapit sa Panginoon. O tandaan po ninyo, ang offer lagi ng kaaway puro sa simula maayos at maganda. Pero sa kalaunan nito, mga kapatid, tayo po mapag-iisip nito na parang nasayang ho natin yung ating panahon. Kaya nga kung tutuusin, ito ho yung mga bagay na makikita natin sa mga lumalayo sa kalooban po ng Panginoon. Ito ho number 1, breaking the covenants of God. Ito po kasi yung act ng conspiracy. Okay? Na ginawa nila ng bayan ng Juda at ng Jerusalem. Okay? They breaking the covenants of God. Ano bang sabi ng Bible? Hindi ba't ang ini-insist dito ng Panginoon yung kanilang kasunduan mula pa sa kanilang mga unang magulang? Kasi simple lang Ang offer sa kanila ng Panginoon, yung susunod bibigyan ng pagpapala. Pero yung tatalikod at hindi makikinig sa sinasabi ng Panginoon, sila po bibigyan ng curse. Sila po yung parurusahan. Kung titignan ho ninyo, sabi ho ng Bible, and even in the life of Jeremiah, kung babasahin nyo itong chapter na ito, even si Jeremiah, sabi ng Bible, yung lahat ng mga gagawa sa kanya ng masama, pahihirapan ng Diyos, gugutumin ng Panginoon, papatayin ng Panginoon. So imagine, kung ang tao po mag-iisip lamang, kung tayo po mag-iisip lamang sa ating buhay, kung gusto natin ng blessing, napakadali. Sundin ho natin yung sinasabi ng Panginoon. Tama po ba ako, mga kapatid? Pero kung ayaw natin ng blessing, labagin ho natin yung kasunduan at yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Ganun lang ho kasimple. Kasi sabi ho ng Bible, ang linaw-linaw, madalas ho natin itong naririnig. Matthew 6:33. Ano po ang sabi ng Bible doon? Kapag inuna natin ang Panginoon, ano po ang susunod? Kapag inuna natin ang katwiran ng Diyos, ano po ang mangyayari sa atin? Hindi ba't malinaw po roon na ang kaakibat ng pagsunod natin na inuuna natin ang Panginoon, blessing? So kaya mga kapatid, kung talagang tayo po magsiseryoso lang sa ating pong buhay, sa harapan po ng Panginoon, at talagang tayo po tutupad at lalakad sa kanyang kalooban, hindi ho natin pagsisisihan na pinili natin na inuna natin ang Panginoon. Bakit? Kasi po ang kabuntot ng pagsunod natin sa Panginoon, pagpapala Pero kapag tayo po ay pilit na nagmamatigas sa ating puso, pilit nating ini-insist yung gusto natin at natiwas sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, kahirapan, kagutuman, problema, yan ho ang ating mararanasan Kasi yan po ang sabi ng Bible. Kaya nga, yung hindi susunod sa Kanya, curse. Pero yung susunod sa Kanya, blessing. Kaya mamimili ho tayo, mga kapatid. Kaya nga, dito ko nakita, ang kanilang ginagawa, nilalabag nila yung kung ano yung naging kasunduan ng kanilang mga naunang magulang sa panahon nila. Mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi magbabago ang Diyos. Ang kanyang katwiran, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang pag-ibig mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ang Diyos natin ay mananatiling matuwid, ang Diyos natin ay mananatiling matapat. Yun nga lang ang nakakalungkot sapagkat yung kanilang ginagawa pagsira sa kanilang naging kasunduan sa Panginoon. Sabi ho ng Bible, malinaw In verse number 9, sabi ho rito, and the Lord said unto me, a conspiracy is found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. Nagkasundo sila sa mali, nagkaisa sila sa paglayo sa kalooban ng Panginoon. Yan ho ang kanilang unang ginawa. Sinira nila yung kasunduan ng kanilang mga unang magulang sa atin pong Diyos. Pangalawa, not only breaking the covenants of God, but also refusing the warnings of God. Pinaalalahanan na sila ng Panginoon. Hindi ba't binasa ko na nga po from verses 1 to 5. Ang linaw-linaw po roon, yung lalabag, may parusa. Yung susunod, may pagpapala. Pero ganun pa man, ang ginawa ng bayan ng Panginoon? Pilit na ginagawa nila yung kanilang gusto. Mga kapatid, they refusing the warnings of God. Nagpaalala na. Tandaan nyo, mga kapatid, ang Diyos lagi hong nagbibigay sa atin ng pagkakataon para maisip natin na yung mga ginugusto natin, i-consider natin na yan talagang kalooban ba ng Diyos o hindi. Lagi ho tayong binibigyan ng Diyos ng chance na pag-aralan natin yung mga bagay na pinipili natin at ginugusto natin sa ating mga buhay.
Tandaan po ninyo, ang Diyos po hindi siya hahatol dala ng kanyang galit. Hindi siya hahatol dala ng kanyang inis. Hindi siya hahatol dala ng mga nangyayari sa paligid. Siya po'y humahatol dala ng kanyang katwiran at kabutihan. So, sa madalit salita, mga kapatid, pinaalalahanan na sila ng Panginoon, pero ano pa rin ang kanilang ginawa? Nirefuse nila yung paalala ng Diyos. Binaliwala nila yung sinasabi ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Ang biyaya ng Panginoon ay laging available. Ang biyaya ng Diyos, lagi pong nandyan yan para ipagkaloob sa atin. Pero hindi ho natin yan mararanasan hanggat binabaliwala ho natin ang tinig ng Panginoon, hanggat binabaliwala ho natin ang salita po ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ho kasi pwedeng mangyaring sumagana sa atin ang biyaya nang binabaliwala ho natin ang salita ng Diyos. Mahalaga po mga kapatid na maintindihan natin yung bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga. And then ang pangatlo po, nakita ko, neglecting the promise of God. Ang sabi ng Bible, hindi ba't gusto ng Diyos na ibigay sa kanila kung ano yung ipinangako ng Diyos sa kanilang mga naunang magulang. Kasi yun ang sabi ng verse number 10 eh. Tignan po ninyo ha. They turned back to the iniquities of their forefathers, which refused to hear my words, and they went after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers. Ano po ang kalooban ng Diyos para sa kanila? Kaya sila nagkaroon ng covenant. Mga kapatid, ano po? Dahil ang pangako ng Diyos sa kanila, gusto silang daling doon sa lugar na kung saan makakapamuhay sila ng sagana. Tignan po ninyo. Hindi ba't yan po ang pinangako ng Diyos? Verse number 5. The same chapter po, balikan natin para mas maging klaro po itong ating pinag-aaralan. Sabi ho ng verse number 5, that I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, and as it this day, then answered I and said, so be it, O Lord. Hindi ba't yan naman talaga ang gusto ng Panginoon para sa kanila? Mga kapatid, tanungin ko rin po kayo, hindi ba't yun din naman ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin? Na tayo ay makapamuhay ng sagana, tayo po ay mamuhay ng talagang pinagpapala, mamuhay na makita sa buhay natin na mayroong Diyos na talagang gumagawa. Kaya nga mga kapatid, para maintindihan ho natin ito, simpleng-simple lang. Pagpasyahan natin at gustuhin natin na laging ang Panginoon ang pipiliin natin sa ating mga buhay. Ano pa man ang offer ng kaaway, ano pa man ang makita nating opportunity sa mundo, tandaan natin palagi, ang lahat ng meron sa sanlibutan ito, puro pansamantala lamang. Ang mananatili ng pangwalang hanggan ay yung mga bagay ng para sa Diyos. Kaya nga, kung tutuusin mga kapatid, binaliwala nila yung pangako ng Panginoon eh. Sinayang nila na meron silang magandang future, sinayang nila yung magandang plano ng Panginoon para sa kanila na sila po ay mamuhay doon po sa lugar na kung saan hindi lang nandoon ang Panginoon, kundi nandoon ang biyaya ng Diyos. So, flowing with milk and honey, imagine po ninyo, actually, hindi naman literal na bumabaha doon ng gatas at ng sabihin nating pulot, kundi ang ibig sabihin lang po nun, yung kanilang lupain na pananahanan, talagang, kumbaga, fertile land. Kumbaga, talagang masasabi ho natin matabang lupa, masaganang lupa, kung meron mga punong kahoy o kung anumang meron doon, makikita nyo talagang hitik na hitik sa bunga. Talagang mananagana ang maninirahan doon. Talagang mag-e-enjoy ang mag-re-reside doon sa lugar na yon. So, anong ibig sabihin? Yun ang pangako ng Diyos. Yun ang plano ng Panginoon para sa kanila. But anong sabi ng Bible? Talagang nagkasundo sila na wag sundin at gawin yung covenant na binigay ng Panginoon sa kanilang mga naunang magulang. Iniwan nila yung pangako ng Diyos. Binaliwala nila yung pangako ng Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos po ay may magandang plano para po sa ating lahat. Sabi nga ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Yan ho ang kalooban ng Panginoon sa atin. May maganda siyang plano, pero kaya lang ang tao pilit na humihiwalay sa gusto ng Diyos. Kapatid, kung gusto ho natin ng blessing, ito po ang susi.
hanapin natin ng Panginoon. Unahin natin siya at piliin natin siyang sundin sa atin pong mga buhay. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Proverbs chapter 19 verse number 21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Diwalagi natin, sabi ng verse number 21, there are many devices in a man's heart. Plans. Marami tayong mga plano sa puso natin na gusto nating gawin. Pero ang totoo niyan, sabi ho ng Bible, the counsel of the Lord that shall stand. Kalooban pa rin ng Diyos ang magtatagumpay. Kahit gaano kaganda at kung ano man yung gusto kong plano sa buhay ko, ang kalooban pa rin ng Diyos ang mananaig. Kahit maganda yan, kung ayaw ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kahit hindi yan okay para sa atin, sa tingin natin, kung yan ang kalooban ng Panginoon, yan pa rin ang mangyayari. Kaya nga sana mga kapatid, sa ating naging pag-aaral ngayong umaga, tunay na makita natin na ang biyaya ng salita ng Panginoon ay nagbibigay gabay at patnubay sa atin sa araw-araw. Tandaan po ninyo, kung magpapasya tayo, piliin natin ang Diyos. Piliin natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala ng salita ng Panginoon. Samantala, ito po kapatid, i-ready nyo na yung inyong mga kamay at nakakatuwa naman, talagang yung ating pong mga kapatid, marami-rami yung sumagot eh. So, tingnan po ninyo, marami-rami yung sumagot. Alright, so ito na po ang top 3 natin yesterday. Yan, so sila po ang ating top 3 ngayon pong umaga. Okay, ulitin po lang natin yung trivia. Alright, ang trivia po natin ay Jeremiah chapter 11 verse number 9. Fill in the blanks po tayo. Ito po ang trivia. And the Lord said unto me, a blank is found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. Ayan, fill in the blanks. So ulit tayo, mga kapatid, verse number 9. Itin ko po. Okay? Ito po ang sabi ng Bible. And the Lord said unto me, a blank is found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. Ayan. So, malinaw po ba mga kapatid? Naintindihan nyo yung ating trivia ngayong umaga. Okay nga, para hindi masayang yung inyong naging sagot o pakikinig. Okay? So, ito po, mga sumagot ng tama kahapon, ang tamang sagot ay Lord. Okay, ito na po ang top 3 natin. Okay, number 1 ay si Ninang Ana Lacuna. Ayan, Nang Ana, good morning. Kayo po ang number 1 na sumagot. Kahapon, tama po ang inyong sagot. Okay, ang number 2 natin, si Ninang Alice. And then, ang number 3 natin, si Sister Weng. Naku, nakakatuwa naman. Ano po? So, congratulations, Ninang Ana. Congratulations ng Alice. At maging kay Sister Weng. Palakpakan ho natin sila. Ano po? Sila ang mabibilis yung tatlo na sumagot ng tama kahapon. Sinahin mo, talagang mabibilis yung kanilang mga daliri na mag-type ng kanilang answer. Ayan. So, congratulations po sa inyo. And then, ang pang-apat ay si Ate Nelly. Aba, talaga si Ate Nelly mukhang humahataw. Okay? Pang-5 natin, si Ninang Kitten. Ang pang-6 ay si Ate Rose. And then, ang pang-7 natin ay si Sister Millet De Lara. Ang pang-8 natin, Preacher Rodel. Pang-9 natin, Sister Glidel. And ang pang-10 ay si Ninang Flor. Ayan. Congratulations sa atin pong top 10.
good morning. Ayan, good morning kay Clyde Roncales. Ayan, ito po yung ako ni Nanay Tessie from Cavite. Good morning, Clyde. At na-miss ka namin. Parang mga ilang pagkakataon, nakasama natin si Clyde at muli ngayon nakasama natin muli. Ano? So maraming salamat. Maging kay Ate Milet ng East Bagong Barrio at maging kay Brother Ruden, kay Ate Jean Galit ng Malabon. Ayan, good morning Ate Jean. At maging kay Sister Candy. Nako, Sister Candy, good morning. Good morning. Na-miss namin yung Ochoa family. Ha? Maraming salamat sa inyo. Nawa nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? So sana pag-pray natin na talaga maging okay at maayos ang inyong family. Ayan. So, purihin ang Panginoon sapagkat nakalabas na po kahapon ng hospital si Nanay Adoracion Leona. Yan po yung mother ni Brother Ronnie. Ano, mga kapatid, kita nyo talaga, yung pananalangin meron pong nagagawa. Kaya nga sana yung mga kapatiran natin, so tuwing may naririnig ho kayong mga espesyal na pananalangin para ho sa mga kapatid at kamag-anak, wag ho na natin hong ipagkait ito para sa kanila. Mahalaga ho na yun tayo po'y nananalangin sa Panginoon para po sa kanilang kagalingan. Ano ho? So, eto ho ang mga magandang isama natin sa pananalangin. Si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, si Mami, at maging si Nanay Bilen, si Pastor June Bertos, si Tatay Tomas Beltran, si Nanay Nelly, si Ate Nelly, patuloy siyang palakasin ng Panginoon, and syempre si Nanay Rosita Andres. Nay, pagaling po kayo Nanay Rosita, at maging ang father ni Ate Judy ba yun? Ate Judy, father niya, na sana talagang pagalingin din ng Panginoon si Tatay Jose Gonzales. At syempre, hindi porkit nakalabas ng hospital si Nanay Adoracion, okay na po. Pag-pray natin na talagang patuloy siyang palakasin at biyayaan ng Diyos ng kagalingan. Mga kapatid, eto ho, karagdagang isama ho natin sa prayer. Yung kuya ni Sister Jen, si Dennis Alag, sinugod doon sa hospital mga nakaraang araw. O kung hindi ako nagkakamali, baka Webes yata yan nangyari. Or pag-pray natin na sana talagang pagalingin ng Panginoon. Na-stroke po siya at alam niyo mga kapatid, mahal talagang magkasakit. Talagang ingatan ho natin yung ating mga kalusugan. Pag-pray ho natin yung paggawa ng Panginoon kay Dennis. Sana talagang i-recover siya ng Panginoon. And then, i-provide ng Diyos yung pangangailangan nila financially at yung hospital na pwedeng lipatan. Kasi ngayon po, nasa Fatima Hospital po dyan sa Valenzuela. Alam nyo man private yan. Medyo mahal. Pag-pray natin, specifically na matransfer po siya sa public or government, dyan po sa may PGH. Sa may Maynila. Pag-pray ho natin na sana talagang kumilos ang Panginoon. So, Sister Jen, God bless. We're praying for Dennis at syempre sa inyo rin, sa inyong mga magkakapatid. Pag-pray natin, yung katatagan ng loob at yung pagkakaisa na magtulong-tulungan sila. So, kaya sama ho natin sa pananalangin. And pahabol pa po, pag-pray natin si Sigi. Yung apo ni Ninang Kiten, may lagnat. Sana pagalingin din ng Panginoon. Sige, inom ka ng gamot, inom ka ng medicine, at inom ka ng maraming water. Ayan. So, pag-pray ka namin, na sana'y talagang pagalingin ng Panginoon itong si Sigi. And huwag niyo makalimutan, bukas, meron po tayong Sunday School. Mga kapatid, maganda ho yung ating tinatalakay, kaya nga sana magkita-kita po tayo. Sa Sunday School pa lang, talagang tayo po'y matutunan at busugin ng salita ng Panginoon. Huwag niyo makalimutan, yung ating pinag-aralan noong nakarang linggo, yung atin pong ginagawang pagsamba ay hindi po yan para sa atin. Yan ay para sa Panginoon. Kaya sa tuwing tayo pupunta sa bahay ng Panginoon, tinutupad ho natin yung kalooban ng Diyos at binibigyan natin siya ng kapurihan at kalawalatian. Kaya nga mga kapatid, nasaan ko po, bukas makikita-kita tayo sa gawain ng Diyos para po sa ating worship service. At merong Ladies Fellowship sa Monday. Ayan, meron ho tayong advance announcement. Sa Monday po yan, holiday. Meron ho tayong gumagawain para sa mga nanay o kababaihan. Gaganapin po yan sa Wildlife. Diyan po sa may Quezon City. Ayan, sa may tapat po yan ng Lang Center. Kung ako nagkakamali, along Quezon Ave at maging sa North Avenue. Corner po yan ng Quezon Ave and North Avenue. Kaya yung mga kapatiran ho natin, ng mga nanay at misis dyan,
ay maghanda-handa na po kayo para sa Lunes. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.